singer, Bishop Abentoy. A round of applause for Juan. Ako pagtahod kang Archbishop Jose Palma, idol na mo ng mga obispo siya ang idol. At magpagkan si Archbishop, kauban ako sa trabaho, kauban sa pagdula o tennis, Bishop Ruben Labajo. Sa inyong guwapo o buutan na direktor, Father Joseph Indig. Sa ato mga igso, mga kaparian, mga kauban, higala na mo o kauban sa trabaho ng mga kamadrihan. Mga igsoon ko niya ni Kristo, naghanang tao lupig man ang conclave sa Roma ani. Bisan gani ang Eras Tour concert ni Taylor Swift, mulag lupig ani. Kamu ba ang mga katekista sa Archdiocese sa Cebu? Mga batan noon lang Kasagaran akong mahimaman ng mga katekista, mga senior citizen man. Sa Cebu kay mga batan noon, mahimo ba asa ang inyong tapat? Unyain na dayon, unsay imong sekreto, nagkabata man ka? Diya bitaw, babae ba nga miadto sa dermatologist, mingon siya, Dok, gusto ta ko Dok na mubatan noon? Nabatay mahimo Dok? Unya ang dermatologist, mingon siya iya, na dagantag mahimo. Kung sa may gusto, oral, surgical. Kung sa manang oral Dok, at ako ba lang? Imno ni mo ni 1 month, mabatan mo ka. Ila makuna Dok, 300,000 ra. Mahalap na Dok. Oy, kana surgical Dok. Surgical. Pirahan atong usbo ni mong ilong, ay panik ana, atong dibdiba ng imong tambok. Ila makuna Dok, 200,000. Mahala, oy. Oy, barato Dok. Na may barato. Gusto kag barato. Dahil kuha ang doktor dito sa parador. Pagbalik, dahil dalang puntos. Ini, barato na ni, makabata ni mo ni. Ila man na Dok? 50 pesos na ni. Baratuhan ka na ako Dok. Kung sa may Dok, sige, ablihe. Ipablihan, abi kung sa'y sulod. Chupon. Sigurado, bata ka kadanawan. Kamu mga katekista, naamoy problema? Pag-sure mo ba? Kinsa may inyong problema? Unsa inyong mga kura? Pag-sure. Bitaw. Unsa man ang inyong problema? Small, medium, large, na ay triple X. Bitaw. Kung naamoy problema, kung sa man yung buhaton. Okay. Siguro nagadumog mo sa istorya atong usa ka farmer na siya'y tulong ka kabayo. Usa ka gabi niya na ang iyang anak na lalaki nakalimot pagsira sa kwadra sa kabayo. So ang mga kabayo nangikyas, nanglayas. Pagkaugma, nangadto ng mga silingan, ingon, yo, malasan ni mo yo. Tuluray imong kabayo, nawala pagitanan. Kung siya tubag sa tigulang, kung siya, malas, buinas, Diyos lang ang nasayo. After 3 days, nagkubot ang village. Ano man? Nakadumog sila. Daghan kay mga
kabayo na nabot. Abi niyo siya nitabo, ang iyang tulong ka kabayo dito sa forest, na nabing di ay, na dito sa ilang gigikanan, daghang pagkaon. So daghan ang uban ng mga kabayo, mga 20 kabong. Ingon ang mga silingan, pagkaugma ba, mga marites ba mga silingan, sila, yo, buinasan ni mo yo. Imong kabayo, tulura, karon 20 na kabong. Kung siya'y tubag sa Bikulan, buinas, malas, Diyos kay nasayo. Pagkasunod adlaw, ang iyang anak na lalaki, bugtong anak na lalaki, nagsakay-sakay sa kabayo. Itong bagong kabayo, wild pa man. Sige, ipot-ipot, nahakbong ang iyang anak. Pagkahakbong, nabali ang tiil, nabaldado. Pagkaugma, yan ang mga marites. Yo, malasa nimo. Ang imong anak, usa na kabuo, nabaldado pa yun. Kasi ito ba? Malas, buenas, Diyos kay nasayo. Abi ninyo after 1 month, iabot ito ang commander sa nasod. Ngano, ipang-pick up ang tanang mga batanon kay himuong sundalo, ipadas tira. Tanang batanon, gipugos. Usa na kinibilin. Ang anak sa farmer kay baldado man. Abi ninyo mga marites, dito na po. Yo, kaming tanan diri mga ginikanan ng hila kaya ang among mga anak ibadala sa gira. Ikaw ra gyud buinas kay imong anak wa madala. Unsa yan tubag? Buinas, malas, Diyos kay nasayo. Ang inyong mga problema karon, small, medium, large, o sa mana, malas, buenas. Bright dyan ang mga katikista sa Subo. Papagal ang kontanan. Just few days ago, we celebrated the fiesta of Padre Pio. Kailan man ni Padre Pio, no? Kung sa ganing famous na gisulti ni Padre Pio, ang makadasin na itong tanan, ilabi na sa panahon sa problema, kung sa iyang gisulti, pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God will always hear your prayers. Amen? Pagpakan natin si Padre Pio. Kabalo mo, importante nato si Padre Pio, especially sa atong tema, meaning atong gihimo karon nga assembly, sa General Assembly, no? Ibog ko ani, ay, can you imagine, mga katikista sa Sugbo nagkatapos sa usa ka lugar? Hindi ko rin ako sa buhol, gimuon po na ako ni. Pero mas daghan mo kaayo. No? Pero importante kayo si Padre Pio, kaya inyong tema, Cebu Catechist. Teachers of Prayer and Herald of Hope. Okay? Teachers of Prayer and Herald of Hope. Nindot kayo, Cebu sa kayo ni Padre Pio, don't worry. Pray and hope. Gusto nato, sumpayan ba? Padre Joseph, sumpayan nato ba? Teachers of faith, herald of hope, and models of trust. Okay? Basta may tubig, may pag-asa. So, Cebu sa kayo ang tema, ano man, this year, 2024, is the year of prayer. Ang Santo Papa, ang simbahan, nagdasig na itong tanan na karong tuiga, mag-ampog yun. Mag-ampog yun. Kunya, next year, kung saman, prayer year of hope. Kaya it's the Jubilee year. Next year, 2025, the church will celebrate the Jubilee year. Ya, unsa ang theme? Unsay kasayran ninyo nga theme? Unsa man? Pilgrims of Hope. Magpapanaw sa
paglao. Mangutanan gusto na nila, kinsa man ang pilgrims of hope. Kitang tanan yun. Bispo, pare, madre, mga reliyoso, apila mga kakrista, o tanan ng mga magtuturo. What is a jubilee? Basta na imuingon ninyo, Bishop, fast food na. Brad, sister, Jollibee ito. Dito, Jubilee. Kung sa ay ang Jubilee. The Jubilee is an ancient biblical celebration that occurs every 50 years, following 7 cycles of 7 years. May mga bride ng mga katikista sa Cebu, human sa pito ka tuig. O sa man? 50 nga tuig. The number 7 for the people of Israel is very important and symbolic because it is a perfect number. After 7 years, the 50th year, they celebrate the Jubilee. Bubasa mo sa Leviticus 25. Kung sa ganito, Leviticus 25. In Leviticus 25, you understand what happened during Jubilee year. 3 things are commanded. Kung sa malitulo ka butang, nagisugo sa Jubilee year. Number 1, all slaves must gain their freedom. Ang tanang ulipon, hatagang kagawasan. Mga igsoon, sa karaang panahon, sa balang sulatan, sa mga Israelita, common practice na ng magtinil og slaves. No? Although, dili sibok sa kabubukod sa Diyos, pero naay mga slaves. Niya ang slave, murag property ba? Pwede ni mo paliton, pwede ni mo ibaligya, pwede ni mo iprenda, mura sa kabtangan. Pero during Jubilee year, ang tanang mga slaves, isugo sa Ginoo, hatagan mo kagawasan. That's the first thing. Ikaduha, all debts must be forgiven as if they have been paid. Malipay wani. Nga naman, ang tanang utang, so, pagpaka na ito mga utangan mo. Okay? So, gawas na, nag-aagagawasan ang mga ulipon, ang tanang utang sa Jubilee year, impas, o sa katapusan, all properties that have been acquired by others must be returned to their rightful owners. Ang tanang yuta na nakuha sa lain, ibalik sa orihinal na tag-iya. So mga igsoon, ang Jubilee sa karaang panahon, sa ilang pagsaulo, pakahulugan kayo. Very meaningful. Why? It gives someone a new beginning, a fresh start. The word Jubilee comes from the Hebrew word Yovel. Pulong Hebrew, Yovel, which means the horn of a ram that does not being cut. No? Karnero nga wa makapon. Kanang karnero nga kukulang na. No? Muna naisumay. And this Yovel horn is used as a trumpet. Turutot ba? Kailan mong turutot? Kanadong turutot, plastic naman na, no? Pero sa karaang panahon, katong sungay, sa karnero nga tigulang na, ilang gamiton as a trumpet, signaling the Jubilee to proclaim freedom, joy, and mercy. In the same spirit, the celebration of the Jubilee year, which will happen next year, proclaims the year of grace, particularly the removal of the debt of sin and the accompanying punishments. Mga igsoon,
dili utang nga kwarta ang maimpas, kundi ang utang sa sala o ang nag-uban ini nga silot. Mga katikista, mangutana ko ninyo, unsay importante para ninyo, ang pagkapapas sa utang ng kwarta o pagkapapas sa utang sa sala? Istoryahe. Bitaw, no? Mas importante ang utang sa sala, oy nga mawala ba? Yan ba'y duha ka babae na nag-away ang ipatawag sa kapitan? Ako sa nangutang, ako sa may nagpautang. Si kaaway, kapugno. So pag-imbestigan, iinag sa kapitan kung usa. Kung sa may kong reklamo. Ang angkap, baga ang naman na niyakap, anong pagaman? Mangutang, di mo bayad? O ba? Oh, baga tignaw ka. Kadaan ko na ko, di paningin lang ko. Ino lang ko nga, wapay kwarta. Kung paano bayaran, so si Mano na bayaran niya, until now, wag ko bayari. Baga tignaw. Niya, di patingo sa kapitan ng usa. Ikaw, sa may kasulti. Yun siya, oh, ako na naman ka, ang bagagnaw. Siya may bagagnaw ka. Ano man? Oh, na lang ko na siya nga, di pa ako kabayad. Pag sige, yung balik-balik, mag-aagin, no? My dear friends, the Jubilee year is a time of forgiveness, mercy, and reconciliation among the people of God. So it's a special year. The first Jubilee in history, celebrated by the Catholic Church, happened in the year 1300. So dugay-dugay na rin i-adapt na ito mga kasaulugan, no? Under the leadership of Pope Boniface VIII. After that, it was celebrated every 100 years. Then, you saw every 50 years. Dugay naman ng 50 years. Okay, so you saw na po, every 25 years. So, muna niyang practice karon, every 25 years, mag-Jubilee year. Kung mag-Jubilee year ta next year, 2025, kano sa man ang sunod na Jubilee year? 20? 2050. Ang pangutana, buhay pagkatana. Diyos na tayo. Atong laruhon ha, buhay pagkata sa 2050. Bright oil, bright din, dapat din, bright oil. Diyos lang, sayon. Tinoon bitaw, Diyos lang nasayon. Diyan bitaw, ako nadugan, babago lang. Kaya nasakit man, makasubukoy kay di tagalan man siya o 5 months, di nas doktor. 5 months na lang. Atay, suman mo. Ana, ha? Atay yung sakit, 5 months na lang. Abi ninyo, nihangin sa doktor, ay nihangin siya sa doktor, Dok. Pwede ba, Dok? 5 months man na ang ginabuhay, Dok? Pwede ba? Inom lang hapon. Inom lang hapon. Yung doktor na, sige, kaya una na sa doktor, kamay na lang ginabuhay, may nalangkot, nalimpay na ba? Mamatay mo gani, may na malimpay, okay. Pwede lang ka mo inom. Ay lang, wala biiha, kaya basi ka ng 5 months, mahimo na lang ng 3 months. Kabalo mo siya na itabo, bilabay na lang doon ka tuig, buhay hapon. Ang doktor, namatay na. Diyos lang ang una. So, pray, hope, and don't worry. Diyos lang ang nasayo. Pero, sa 2050, ako edad, 83 na. Oh, buhay pa magagawa na. Ako, 83
si Tetris na agkam mo. Ha? Bak na. Berutang impas. Bitaw. Pero, practically speaking, in 25 years, many of us will not be around. Amen? Pero ay kanlong. Ang ako ng punto na next year, ato yung pahimuslan, ato yung tagamtamon ang grasya sa Jubilee year. Kay tagsarani, dakong puluhan, di na nakaabot sa sunod. So we have to enjoy and thank God for all the blessings of the Jubilee year that will come next year, especially the plenary indulgence and the remission of the punishment of sin. Maato ni mga tagamtang kay si Pope Francis, the Jubilee of Hope will begin on December 24, 2024. So this year, sa December 24, the Holy Father will open the Jubilee door. The Holy Door, Porta Santa, at St. Peter's Basilica in Rome. Nagkanto na mo Roma? Nanay nagkanto sa Rome? Basig sa Rome, tuto, nagkanto na mo. Pero, kung ato mo St. Peter Basilica, naiputahan dito na gitawag ko Porta Santa, the Holy Door. Normally, sirado during the Jubilee year, abli. Okay? So next year, ablihan siya, and this will give the Catholics all over the world. How many of us? 1.3 billion Catholics, 1.3 billion, the opportunity to enter that holy door and receive the plenary indulgence after saying prayers and doing works of charity and after making confessions. Na matagamtan na ito ang grasya sa Jubilee year, pinaagi sa pagsunod sa maong Porta Santa. Bishop, may kapliti padong sa Roma. Pamaydo mo ni Archbishop Palma. Yan ang Archbishop. Don't worry. Nga naman, ang grasya sa Ginoo, awas-awas. You know what? In every diocese, ang obispo sa mga diocese, aduna siya'y i-assign nga holy door. So, ako, si Archbishop Palma, nagubang nga kaobispuhan sa December 29, 2024, this year, sa tumoy sa tuig, we also officially will open our Jubilee door in every cathedral. In fact, some churches are being assigned as Jubilee churches na po'y holy door dito. Kanang accessible din ninyo. Tingali, ini mismo sa inyong parokya, pero naagyon mo'y kantuan. Aron kitang tanan, makatagamtang sa grasya sa Jubilee next year. Pagpakan na ito ang Ginoo. Katulgo na mo, abi ninyo, digin mo angay matulog, basta panig ka ni usulti, di ka angay matulog. Kay luoy ba yan, ang pari? Di may batanon nga pari ba? Nagikan sa obispo luoy ni naon sa magkabalir. Bishop, akong problema, Bishop, dako kayo. Sa problema ni mo? Mahigog pa ka? Di, Bishop, o ako mahigog pa. Ano nagluyaman ka? Bishop, iniglisan ako. Inigwalin ako, Bishop. Taas na 2 minutes. Ang mga tao matulog. Luya, kay batanon pa nga pari, mawadagan na kay inyo magtulog-tulugan. Abi ninyo, imo ng Bishop, Father, don't worry. Abi nimo, kanang pagwali, it's an art that you can develop. Practice lang. O ba, Bishop? Mas kaya kung buhat Bishop, ako pa nimo, the night before you deliver your homily,
practice ka. Adto ka sinong kwarto. Atubangan sa samin. Magwali ka dito. Ana, kunya tanaw ni mo imong naong sa amin ha. Kunya paginaw ni mo imong tipo. And then tanaw imong mga mannerisms, imong facial expression. Para mo develop ka. Abi ninyo, nilamdan ang naong sa ako na buhato bishop. Pagka next month, nagkita sila sa obispo. Ingon ang obispo, oh, Pader, kumusta man? Sa bishop, akong gisunod mo advice. Mao ba? O bishop, nagwali ko bishop, at tubangan sa amin. Kunya, akong gitanaw akong naong bishop. Kunya, naminang ko sa tingong bishop. Kunya, ingon siya, bishop, after 2 minutes, nagkanto. Ay, pagpagi sa gabi ni May, allow me to explain to you briefly, no? The logo of the Jubilee year. Okay? Nakita niyo ang logo? Kamu diha? Sige, paminaw lang mo ha. Ay, sa mong text din. Oo, may live coverage, tanawan ninyo, pero ang logo, makita ninyo dali, kung sa may makita nato, naiupat ka tao, di ba? Okay? There are 4 people. I like color, pula, yellow, green, blue. Representing the people from the 4 corners of the globe. North, South, West, East. Okay? Coming together, nagbiyahe sila as a synodal church or a united community on a journey. Yeah? The 4 people are depicted sailing above the waves of the sea. Yeah? Naglawig sila babaw sa mga balon sa dagat. Kung sabi ang mga balon, normally it represents our trials, di ba? So, ihulagway din na ang katauhan na naglawig Synodal Church ibabaw sa mga unos, mga balon sa kinabuhi. These waves represent the problems caused by, for example, the devastating COVID-19 pandemic, which resulted in millions of lost lives, many businesses going bankrupt, numerous people losing their jobs and livelihoods, and more. Apil sa balon sa dagat are the wars in Russia against Ukraine, Israel against the people of the Palestinians in Gaza, and the war between now Israel and Lebanon, which until now, nagpadayon. Apil sa mga balon ang phenomenon sa El Nino o sa La Nina caused by our abuse of the environment. Apil sa mga hagit din ha. And then, the final symbol of the logo, which is very important, is the anchor. Kita ninyo ang angkla na nagubad sa cross. Okay? The anchor in the shape of a cross. This is the cross of the divine mercy, where Christ offered His life through His suffering, death, and resurrection, meaning the Paschal mystery. Okay, so, ang divine mercy, iulagway sa angkla, tungod kay ang atong paglaom sa kaluwasan, naara dinha sa Diyos daw kaluwasan. Amen? Papakan na ito ang divine mercy. So the anchor is an ancient symbol of hope. In the letter to the Hebrews, chapter 6, verse 19, it says, "We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure." What is the virtue of hope? Kung sa man ang hiyas sa paglaom. Okay? I'm sure many of you are familiar of the Catechism of the Catholic Church because you're using it, right?
Gigamit na ninyo, no? Okay. The Catechism of the Catholic Church teaches that hope is the virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness. Tinuod ba mga katikista? Ang atong kalipay, mao ang langit o ang atong kaluwasan? Is it true? Naadiha ang atong kalipay? Naadi na ang atong paglao. And we place our trust in the promises of Christ, relying not on our own strength, but on the help of the grace of the Holy Spirit.